Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Isang masigla po at masayang pagbati sa lahat ng naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito ay muli po nating makakasama ang kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bob. Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga mahal na kaibigan, kumusta po kayo? Welcome po sa programang ito. At sana narating kayo ng programang ito na nasa mabuting kalagayan, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat mga kaibigan at mga magulang, kaanib man o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, na samahan po ninyo kami sa pagtalakay sa isang napakahalagang paksa. Ang pagiging mapagpasalamat po sa ating Panginoon Diyos na gumawa sa atin ng kabutihan, malaking bagay man o maliit, ay isang magandang ugali. Ang gawang pagpapasalamat po ay kahayagan din ng taong marunong tumanaw ng utang na loob sa gumawa sa kanya ng mabuti. Subalit, kung marunong tayong magpasalamat sa ating kapwa na gumawa sa atin ng kabutihan, sino, kapatid na Bobby, alang-alang po sa ating mga sumusubaybay ang higit at marapat nating pasalamatan? Ang Panginoong Diyos, kapatid na Michael, dahil sa hindi po mabilang na kabutihang ginawa ng Panginoong Diyos at patuloy na ginagawa niya sa atin, maging sa ating sambahayan. Ang katotohanan ito, ang pagpapasalamat po sa Panginoong Diyos ay lubos pong nauunawaan at sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na isa po sa mga pangunahing aral ng Biblia. Isinasagawa po ito na may pagpupuri, pagsamba, at may kalakip na mga handog, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman mo, na yung handog na yun ay isinimpan mula po sa mga biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ito marahil ang iniisip ng iba na sumusubaybay sa ating kapatid na Bobby, na iniisip marahil nila na hindi ba't maraming tao ngayon ang nagdanas ng iba't ibang uri ng kapighatian, bagabag sa buhay, kaguluhan, yung iba ay nasangkot pa sa mga biktima ng iba't ibang uri ng krimen at kasamaan. Tama yan, kapatid na Michael, mga mahal na kaibigan. Pero dapat pa rin pong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Pero bago natin basahin ang mga talata sa Biblia na sa kabila ng mga hindi maaayos o hindi mabuting dinanas ng tao sa mundo, na dapat pa rin magpasalamat sa Diyos, marahil basahin muna natin batay sa mga talata ng Biblia, alang-alang po sa inyo mga kaibigan, ano-ano po ba ang mga problemang dinaranas ng mga tao rito sa mundo, kapatid na Bobby? Ang babasahin natin, kapatid na Michael, mga mahal na kaibigan, ay ang nakasulat po sa Habakuk 1:3 hanggang 4. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Mga mahal na kaibigan, hindi ba't ganito po ang karaniwang nakikita o nababalitaan nating dinaranas po ng marami? Ang mga nangyayari ngayon at ang nakikita natin ay katulad din, kapatid na Michael, ng mga nangyari at nakita noon ng mga unang tao. At batay na rin sa talatang kababasa lang natin, kapatid na Bobby, ano ang nasaksihan nila noon na nasaksihan din natin ngayon? Ang sabi rito, kapatid na Michael, mga mahal na kaibigan, kaguluhan at kasamaan, laganap ang karahasan at ang labanan, nababaluktot ang katarungan. Ngunit, hindi yan ang nais na mangyari ng karamihan sa mga tao sa mundo. Ang gusto po ng marami ay ang kapayapaan at kaayusan. Gayunman, ano pa rin pong nagaganap? Mga kaguluhan, kasamaan, pagkawasak. Walang magawa ang marami, kundi ang dumaing, lalo na, kapatid na Michael, sa panig ng mga mahihirap na mga tao. Na talaga nang masasabi nating kahabag-habag ang kanilang kalagayan. At bukod yan, mga kaibigan at mga magulang, may mga pangyayari pa po na lalong nagpapabigat ng ganitong sitwasyon. Ano-anong mga hindi inaasahang pangyayari ang dumarating sa tao na
Ano man po ang kalagayan sa kanilang buhay, kapatid na Bobby. Ganito mababasa natin, kapatid na Michael, sa Isaias 47:11. Disaster will come upon you, Malaking kapahamakan ang darating sa iyo, and you will not know how to conjure it away. at hindi mo malalaman kung paano mo ito ipagsusuma mo para ito lumayo. A calamity will fall upon you that you cannot ward off with a ransom. Isang kalamidad ang darating sa iyo na hindi mo mapaaalis sa pamamagitan ng pantubos. A catastrophe you cannot foresee will suddenly come upon you. Isang malaking sakuna na hindi mo inaakala ang biglang darating sa iyo. Mga mahal na kaibigan, ang mga ito po ay lalong nagpapabigat sa kahirapang pinapasan ng marami. Ang mga sakuna at kasawian ay biglang dumarating sa buhay ng tao. Hindi lamang sakuna, kapatid na Michael, kundi maging mga kalamidad. Hindi po ba sa iba't ibang lugar ay nagaganap ang mga paglindol, malalakas na bagyo na nagdudulot po sa tao ng kapighatian at kabalisahan. Ang totoo, mga kaibigan at mga magulang, maging ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano, ano rin po ang kanilang nasagupa na mga suliranin sa buhay na ito? Siguro, pinakamabuti basahin natin yung kapatid na Bobby. Ang babasahin po natin ay nakasulat dito po sa 2 Korinto 7:5. Sapagkat nang dumating kami sa Macedonia, ay hindi nagkaroon ng katiwasayan ang aming katawan, kundi nagbata kami ng lahat ng hirap, pag-uusig sa labas, sa loob, sindak. Napansin po ba ninyo, mga mahal na kaibigan, na ang ipinahayag ni Apostol Pablo, hindi lamang ang kawalang katiwasayan at ang hirap ang tiniis nila. Nagdanas din po sila ng pag-uusig at sindak. Hindi po ba't ganyan din ngayon ang nararanasan ng marami sa atin? Ang mga kahirapan, kalamidad, sakit, kaapihan, at iba pang mga bagabag ay nararanasan din natin, kapatid na Michael. Subalit, dahil po ba sa lahat ng mga binanggit na yon sa talata ng Biblia na naranasan noon ng mga unang Kristiyano, hindi na po ba tayo magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos? Kung nakasagupa man po tayo ng mga bagay na iba't ibang mabibigat na sitwasyon sa mundo, wala na po bang dahilan, wala na bang rason, kapatid na Bobby, para tayo ay magpasalamat sa Panginoon Diyos? Ang sasagot sa atin, mga mahal na kaibigan, ay si Apostol Pablo. Nakasulat po dito sa unang Tesalonica 5:18. Lagi kayong magpasalamat, anuman ang mangyari, sapagkat yan ang nais ng Diyos para sa inyong mga anak kay Kristo Jesus. Mga mahal na kaibigan, may dahilan pa rin po na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kabila po ng mga bagay na nasagupan natin sa mundong ito. Meron po. Una, sapagkat ang Diyos po ay may nais na lagi tayong magpasalamat sa Kanya, anuman ang mangyari. Marahil po ay tinatanong nila, kapatid na Bobby, at maging kayo mga kaibigan, ano bang dapat na ipagpasalamat ng lahat sa Panginoon Diyos anuman ang mangyari? Magpasalamat tayo sapagkat nilalang niya tayo. Binigyan po tayo ng buhay, mga mahal na kaibigan. Maraming panganib at kapahamakan ang nagaganap. Ngunit sa awa po at tulong ng ating Panginoong Diyos ay nakatatawid po tayo. Pinagkakalooban niya tayo ng mga biyayang kailangan natin para tayo mabuhay. Maliliit na bagay po ba ang mga biyayang ito na tinanggap natin sa Panginoong Diyos? Hindi po. Napakadakila po ng mga biyayang ito. Kaya maraming dahilan po para tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos anuman po ang mangyari. At ipinapapansin natin yung talatang binasa natin, kapatid na Bobby, mga kaibigan, yung banggit ni Apostol Pablo, sapagkat iyan ang nais ng Diyos para sa inyong mga na kay Kristo Jesus. Alin po ba ang na kay Kristo Jesus na inaasahan ng Panginoon Diyos na sila ang laging dapat magpasalamat sa Diyos anuman ang mangyari? Ang mabuti, kapatid na Michael, ay ang Panginoong Hesukristo mismo ang sasagot sa atin. Dito po sa Mateo 16:18, ganito po ang paliwanag, pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro
at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Alin po ba ang kay Kristo? Maliwanag po, ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi niya, kapatid na Michael, itatayo ko ang aking iglesia. Kung itanong nila sa atin, may pangalan ba? Nakasulat ba sa Biblia, kapatid na Bobby, ang iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo na tinawag niyang aking iglesia? Nakasulat, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman mo. Mga mahal na kaibigan, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. over which the Holy Spirit has appointed you overseers, Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Malinaw, mga mahal na kaibigan, na ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal na taga-subaybay, ang aral na ito na sinasampalatayanan namin ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo na dapat kaming magpasalamat sa Panginoong Diyos ay nakabatay po sa Biblia. Kaya anuman pang mangyari, ay dapat na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At kaugnay nitong ating paksa na tinatalakay, mga kaibigan at mga magulang, subaybayan po ninyo ang ginawa naming pakikipanayam o interview sa ilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po sila. Walo po kami na magkakapatid po sa aming pamilya at kami po ay binuhay lamang po ng single parent, which is yung mama ko po. Ang mas nagpapahiya pa doon po is 4 po kami na sabay-sabay po na nag-aaral. So hindi rin po naging madali sa amin yung dumaan na pandemya kasi may negosyo rin po kami na naging apektado rin. Sports po namin kasi, hindi siya Olympic sports eh. Hindi siya masyadong funded ng government. Nandun yung pagsubok sa trabaho, yung pagkakasakit, at lalo-lalo na pong mga panganib na hinaharap po araw-araw. Marami pong pagsubok ang dumating sa akin taong ito. Ako po ay isang dialysis patient. Nagkaroon po ako ng COVID. Nagkaroon din po ako ng pneumonia. Tapos po, nakakuha po din ako ng TB. Talagang hirap po talaga huminga. Yung dalawang kapatid ko po na mayroon na pong hanap buhay, sila po yung nagtutulungan makapagtapos na po kami sa aming pag-aaral. Tinawagan na lang nila ako ng president ng Powerlifting Association na, Aaron, isa ka sa lalaro sa Dubai. I-ready mo na yung mga dadali mo, gagamitin mo. Then, sumabay yung klase ng pagiging guru ko sa pasalamat. December 2 yung competition namin. December 3 yung klase namin, unang tagubilin. Siyempre bilang iglesia rin at may tungkulin, iba sa pakiramdam kasi mas nagagampanan mo yung tungkulin mo sa loob ng iglesia kaysa sa mga bagay dito sa lupa. Then, 2 to 3 days, may bagong bilin. Na-adjust yung klase namin 2 weeks before, nagklase na kami. Kaya naman, laking papasalamat ko na merong hindi maapektuhan. Nakapagklase ako, makakapag-compete ako. Napilitan po ako na maghanap din ng trabaho. So bumalik po ulit ako sa corporate world. Baka daw po kasi pumutok daw po yung namuong bakterya dun sa puso. Posible daw po ako po ay ma-stroke. So ang payo po ng aking doktor ay operahan po, open heart surgery kaagad. Sabi ko po sa aking asawa, paglabas po ng ospital, tutungo po ako ng kapilya. Ako po ay magpapanata gabi-gabi, hihingi ng tulong sa Diyos na sana po ay huwag nang mahantong sa operasyon po ng aking puso. Sa tindi ng hirap bilang isang OFW, pero hindi ko po inisip na iwanan po ang aking pagtupad. Lalo pa po akong nagtalaga at lalo pa po akong naging masigasig na tumupad ng aking banal na tungkulin. Kahit po na nasa bahay lang po ako at nagpapahinga,
At kahit po mayroong kalungkutan ay hindi naman po ako nawalan ng pag-asa. Panata po ko tuwing alas 9 ng gabi. Araw-araw ko pong ginawa po yon, wala pong palya. Hanggang sa nagkaroon po ng check-up, ako po ay nagpa-2D echo ulit. Nagulat po ang doktor at inanap niya kung nasan na po yung namuong bakterya doon sa puso. Hindi pa po siya natigil doon, pinaulit pa po niya po yung pagtutude echo, yung pag-scan po sa puso. Inulit ko po yun ng November 2, 2022. Ayun po, nakita po, natunaw po yung bakteryang namuo sa puso. Ako po ay nakapagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Communication, major in Broadcast Journalism. At yun nga po, hindi ko din po lubusang inaasahan na ako din po ay hirangin bilang isang magna cum laude. At ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako ay patuloy nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, anuman po ang sitwasyon. Pinalad tayo na makasungkit ng 3 gintong medalya, 1 silver, at 3 Asian record break po. May mga months po naging top sales performer po ako. Kung isa po kayo sa pinakamagandang sales for this year, ay makakasama po kayo doon sa tinatawag po nilang Presidential Club. So, yeah, I'm a part of it po. Sa lahat ng pinagdadaanan ko, nakatayo pa rin ako, patuloy na nakapaglilingkod ng matiwasay, at nakapagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ng sagana. Kahit po maganda yung nangyayari sa atin o hindi maganda yung nangyayari sa atin, yun po, patuloy pa rin kaming nagpapasalamat sa Kanya. Ano man ang aming maranasan, Ano man ang ating maranasan, marami pa rin dahilan. Marami pa ring dahilan. Ang Panginoong Diyos ay aming pasalamatan. Ako po'y habang buhay magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nangangako pong habang buhay, anuman ang mangyari ay magpapasalamat po sa Diyos. Maraming salamat po, Ama. Para po sa kabatiran ng mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang mga kaanib po sa iglesyang ito ay mayroong tinutupad na pagpapasalamat sa Panginoon Diyos na mayroong kalakip na kusang loob na handog. Kapatid na Bobby, baka itinatanong nila sa atin, yung ating kusang loob na handog, yun ba'y kabayaran? Baka itinatanong nyo sa amin, kabayaran ba ito sa lahat ng kabutihan ng Panginoon Diyos? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat mga mahal na kaibigan, anong maibabayad natin sa lahat ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos? Kung hindi po ito kabayaran sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, ito po ay isang panata o pangako sa ating Panginoong Diyos, gaya ng mababasa po natin dito po sa Awit 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Kapag binasa naman po natin ang talatang ito sa Magandang Balita Biblia, ang nakasulat po doon ay pangakong handog na dapat na tuparin. Kaya mga kaibigan, hindi po inimbentong aral ng mga ministro ang pagpapasalamat na may kalakip na handog, kundi ito po'y aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya ang pagtuturo sa atin, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman mo, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. Sa makatwid, hindi po matutupad ng kumpleto ang utos na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos kung sasabihin lamang po ng tao sa ating Panginoong Diyos na salamat po Panginoon na wala namang kalakip na handog, kapatid na Michael. Kaya talagang aral ng Biblia na yung pagpapasalamat sa Diyos ay merong kalakip o kasamang handog. Kaya sa panahon pa lamang po ng mga unang lingkod ng Diyos sa panahon ng bayang Israel, kawalan ba, mga kaibigan? Kalugihan po ba ang pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos na may pagpapasalamat na merong kalakip na handog? Ba, hindi, kapatid na Michael at mga mahal na kaibigan, kundi ito po'y saligan ng mga pagpapala at biyaya na galing po sa ating Panginoong Diyos. Mabuti po, ibasahin natin dito po sa Deuteronomio 15:4 hanggang 5. Ang totoo,
walang maghihirap sa inyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo, pagkat pagpapalain niya kayo kung didinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Mga kaibigan, opo, panahon ngayon ng mabigat na sitwasyon ng pamumuhay sa mundong ito. Marami po ang halos ay mawalan na ng pag-asa kung paano itataguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Subalit, kapag ang tao po ay natutong sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos, napansin po ninyong nakasulat sa Biblia, ang totoo, walang maghihirap sa inyo. Baka itanong nila sa atin, bakit tiyak na matutupad yung sinabi niya ng Panginoon Diyos sa sino mang susunod sa kanyang utos, ng isa sa kanyang utos, ay ang pagpapasalamat na may kalakip na handog. Sapagkat maliwanag din ang nakasulat sa Biblia, mga mahal na kaibigan, ang sabi, pagkat pagpapalain niya kayo. Mga kaibigan, hindi po pala kawalan, hindi po kalugihan ang pagsunod po sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, kundi saligan po ito ng mga pagpapala na galing po sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang isipin nating mabuti. Meron bang imposible at mabigat na bagay sa Panginoong Diyos? Siya po'y makapangyarihan sa lahat? Wala po. Kaya magaan na magaan sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At dahil nga sa naunawaan ng maraming makakaanib po sa Iglesia ni Cristo, ang kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Anong ibinunga, kapatid na Bobby, alang-alang sa kanila, sa Iglesia ni Cristo, sa kabuuan, bunga ng pagsunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman mo, ay lalo pong pinagpapala ng Panginoong Diyos. Pinuno po niya ito ng napakaraming tagumpay sa iba't ibang larangan po ng banal na gawain. Tuloy-tuloy po ang pagpapatayo ng maraming gusaling sambahan, di lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Patuloy rin po ang pagdami ng mga ministro at church evangelical workers na nagpapalaganda po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos maging sa labas po ng Pilipinas. At hindi rin po maampat, hindi po mapigil ang pagdami ng mga umaanib sa iglesia na ang iba sa kanila, kapatid na Michael, mga pastor at mga preacher ng iba't ibang reliyon. At hindi lang yan, kapatid na Bobby, gaya ng nalalaman mo at ng maraming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nananatili rin pong matatatag, matitibay, ang bawat pamilya o sambahayang Iglesia ni Cristo. Kaya ang buong Iglesia ni Cristo po, dahil sa tagumpay na ito na patuloy na tinatamasa ng buong Iglesia, hindi po namin nalimutan. Sa iba't ibang panig ng daigdig, nagsagawa po ang bawat lokal ng Iglesia ni Cristo ng pagpapasalamat po sa ating Panginoon Diyos. Kaugnay po nito na ating paksang tinatalakay, subaybayan at panoorin po muna ninyo ito. Sa taong ito ay nakita natin ang pagluluwag ng mga COVID-19 restriction. Halos wala na ring lockdowns na ipinatutupad. Marami na ang nakabalik sa dati nilang gawain. Ang pag-asa ng marami, ito ay taon para sa malaking pagbabago sa ikabubuti. Subalit, hindi ganon ang nangyari. Pebrero ng taong ito, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Major news. After days on the razor's edge, Ukraine is now a nation at war. Sinundan ito ng lalo pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. What we can expect to see is higher fuel prices, obviously, but also higher food prices as well. And even if that war was to end tomorrow, that wouldn't change that outcome. The rate of price increases for food went up. At sa mga huling buwan ng 2022, ay maraming hindi pangkaraniwang kalamidad ang naranasan sa iba't ibang panig ng mundo. Flash floods across much of the country have killed over 1,000 people.
Ala PNP magdamag ng magbabantay sa pananalasa ng bagyong Karding. On Thursday, November 24, heavy rainfall in Jeddah led to severe flooding in the west of Saudi Arabia. Nang yanigi ng 7 magnitude na lindol, ang langalhilang Abra ang itunuturing na epicenter ng naranasang pagyanig. Sa paglalarawan ng isang propesor ng macroeconomics sa University of Amsterdam, ay wala pa tayong nakitang ganitong kakumplikadong sitwasyon simula nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ganitong sitwasyon ng mundo, higit na maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Iba't ibang grupo ng mga tao at maging mga individual ang tumulong. Katuwang din ang Iglesia ni Cristo sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Noong Oktubre 2022 ay isinagawa ng Iglesia ni Cristo ang Care for Humanity. Nagsagawa ng paglingap ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. It's very humbling to see what you do in these communities and the amount that you're giving back to these vulnerable peoples in our communities. On behalf of all the recipients, I want to say thank you so much, Vinaka. Maraming mga negosyo ang nagsara at marami rin ang nawalan ng hanap buhay, apektado maging ang mga relihiyon sa buong mundo. Sa panig naman ng Iglesia ni Cristo ay nagpatuloy ang iba't ibang mga aktibidad. Patuloy na nakapagpapatayo at nakapagkukumpuni ng mga gusaling sambahan. Sa taong ito, ang pinakamalaki sa mga naipatayong gusaling sambahan ay ang nasa Luzon Avenue na may 2,020 seating capacity. Itinalaga ito sa Panginoon Diyos sa pagsambang pagpapasalamat sa pagsapit ng Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-108 anibersaryo na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Noon pa ay talagang iniingatan ng Iglesia ni Cristo ang handog at pananalapi nito. Yaan ay ginagamit lamang sa tamang kaukulan. Nariyan ang paggagawa ng mga sambahan. At buong mundo tayo nagpapagawa ng mga bagong sambahan sa ngayon dahil sa pagdami ng ating mga bagong kaanib sa buong mundo. Nagpatuloy rin ang gawaing pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo gamit ang iba't ibang mabibisang paraan ng paghahatid sa tao ng mga salita ng Diyos. Bunga nito ay marami ang nabautismuhan at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Upang mapanatiling masigla ang mga kaanib, ay nagpatuloy ang pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan. Naragdagan din ang bilang ng mga ministro at ministerial workers na ipinadadala ng pamamahala ng Iglesia sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Katuwang nila ang patuloy na dumaraming mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Higit sa lahat, ay patuloy na natatanggap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mga salita ng Panginoon Diyos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay patuloy na naisasagawa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Lahat ng paglago at tagumpay ng Iglesia ni Cristo, ito ay sa awa at tulong lamang ng ating Panginoong Diyos, kung kaya't sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan. Alang-alang doon sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapatid na Bobby, na ang Iglesia ni Cristo ay nagsagawa ng pagpapasalamat sa iba't ibang panig ng daigdig. Isang bagong bagay ba ito? Ang mga unang Kristiyano, ano rin ang kanilang isinagawa sa dami ng mga tagumpay na ibiniyaya sa kanila ng Panginoon Diyos? Nagpasalamat kapatid na Michael, kagaya ng mababasa natin dito po sa 2 Korinto 2:14.
Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Napansin po ba ninyo kung ano po ang ipinagpasalamat ng mga unang Kristiyano? Ayon po sa ating binasa, salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. At batay din sa talatang binasa natin, paano nila tinamasa o tinamo ang marami o parada ng mga tagumpay na iyon? Ang sabi po ng ating nabasa, dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya o sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ang nakipag-isa kay Kristo? Gaya po ng tinalakay na po natin sa maraming pagkakataon. Sila po ang mga taong sumangkap o umanib sa iisang katawan ni Kristo na siyang iglesia. At ang pangalan po nito, kagaya po ng binasa natin kanina, ay Iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal na kaibigan, ang mga tagumpay na tinatamasa ng iglesyang ito ay ipinagpapasalamat po namin sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. At alisulod sa mga talatang binasa natin, kapatid na Bobby, ang mga tagumpay na iyan ay mabangong halimuyak sa panig po ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan at mga magulang, matatapos na po ang taong ito na ating kasalukuyang pinaglalakbayan. Hindi po naging magaang, mabigat sa karamihan, sapagkat dumaan po sa pandemya ang buong daigdig. Pero ang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, panatag, tiwasay, bunga ng laging pagtuturo at pagpapaalaala ng kapatid na Eduardo Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia, na ang pagtuturo at pagpapaalaala po nila ng mga salita ng Panginoon Diyos ang laging nagbibigay ng lakas, sigla, inspirasyon sa bawat kaanib sa Iglesia na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos hanggang doon sa hangganan sa pagtatamon ng gantimpalang kaligtasan. Kaugnay po nito, subaybayan at panoorin po ninyo ito, mga kaibigan. Ngayon po, napakahirap ng buhay, taas ng bilihin. Ang hirap po itaguyod ang malaking pamilya. Lalo na po, isang construction pong asawa ko. At saka ako, isang plain housewife lang po. Napakahirap kasi yung mga anak ko lahat nag-aaral po. Magkano lang ang kita ng isang construction. Nagkaroon ako ng COVID-19. Ako po kasi ngayon ay naninirahan lang mag-isa. Ang mga kapatid ko, may kanya-kanya na silang pamilya. Kaya ako po ay nagkasakit. Mag-isa ko pong dinala yung sarili ko sa ospital para po makapagpagamot. Ang naranasan ko po sa aking pagsasaka sa aming barangay, aanihin na lang ang aming palay ay pinadapa pa ng bagyong Karding at nalagas ang mga bunga. At dahil doon po, nabenta pa ng mura dahil ayaw nilang kunin dahil nabalot ng puti. When we decided to become members in the Church of Christ, most of our colleagues, most of family members, most of our friends, church members, rejected us. People from the former church, former religion, they were very much against. They thought, or they would say that I am now lost because this Filipino church cannot take me anywhere. Yung naging reaction ko po doon sa mga pagsubok, sa mga challenges na kinaharap ko ngayong buong taon, ay nanatili po akong positibo. Kahit ano pong pagsubok, parang isang puno na nasa tabi ng batis, hindi po natutuyuan. Lagi pong may Diyos. Sa kabila ng lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil nananalig po ako sa taas at sa pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo, ay lalo akong lumalakas at tumitibay. Dahil lagi tayong natuturuan ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya kahit anong grabe o kahit gaano mang kalalim na problema, talagang nananatili po kaming matatag at positibo po ang pananaw sa buhay. Most of the people that doubted me, family members,
former churchmates, and all other people that were mocking us that time. Today, they are the ones inviting us to go to them, to teach them or to encourage them about the Church of Christ, because they have seen the change in us. They have seen the difference in us. Sa susunod na taon, mas lalo manghihirap ang buhay. Kakaharapin po namin yon kasama ng buong pamilya sa pananalangin po. Sa susunod na taon, ako po ay hindi na magtataka dahil lalo titindi ang kahirapan at matinding pagsubok ang dadaanan natin. Ako po ay hindi manghihina dahil Huwebes at Linggo ako'y sumasamba at naririnig ko po ang mga salita ng Diyos na lalong nagpapatatag sa aking pananampalataya. Two of our sons, this time around, they are in the Philippines. They are standing in ministry. I am proud because they are able to do not just for us as a family, but they are there to learn and to do this work through the guidance of the church administration. Sa tingin po namin, ang pinakatamang gawin, lalo pat alam natin na mas lalong titindi yung hirap ng buhay sa susunod pa at sa darating pang taon. Nakipagkaisa pa sa maraming mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala na ang tanging layunin lalo tayong mapasigla, lalo tayong mapanatili sa lalo pang ikasisigla natin para maihanda tayo sa nalalapit nating kaligtasan. Mga magulang at mga kaibigan, hindi po natin alam kung ano ang hinaharap natin sa panibagong taon na ating paglalakbayan. Pero ang buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, panatag po ang lahat ng mga kapatid sa iglesyang ito. Baka itanong nila, kapatid na Bobby, ano bang ating pananalig? Kaya ano man ang ating masagupa sa hinaharap pa, mas mabigat maman yun kumpara sa ating pinaglakbayan sa taong ito. Anong ating pananalig batay sa mga talata ng Biblia? Mabuti basahin po natin sa awit 138, 7 hanggang 8. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Mga mahal na kaibigan, ito po ang pananalig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano man ang mangyari, ano man po ang aming maranasan, hindi po magkakaroon ng anumang agam-agam. Wala pong anumang pag-aalinlangan sapagkat ang sabi ng Biblia, tutup din ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Ang pangako po niya, siya po ang magpapalakas at siya po ang magliligtas sa amin. Kaya batay sa talatang binasa natin, kapatid na Bobby, ang lingkod ng Diyos, anuman ang mangyari, bagabag, panatag, payapa, tiwasay, sa piling po ng ating Panginoon Diyos. Hangad po namin ang mga biyayang ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa kanyang mga lingkod, maging sa yugto ng ating panahon ngayon, ay tumagos sa inyong lahat, mga kaibigan at mga magulang, sa paraang tayo po ay magkasama-sama sa isang wastong paraan ng paglilingkod at pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga tagumpay na iginawad mo po sa kabuuan ng iyong iglesia. Amen. Pinupuri, niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Opo. Pakiusap namin ang ganitong palatuntunan ng iyong iglesia. Makatulong para lalong tumibay ang iyong mga hinirang. Amen. At sa panig ng mga nagsusuri, maging mabuting kasangkapan mo po ito
para hanapin nila ang wastong paraan po ng paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoong Sukristo, salamat po sa iyong patnubay sa iyong iglesia. Sa pangunguna po ng pamamahalang nangunguna sa iyong bayan. Amen. Maawa ka po, lagi mong basbasan ang iyong bayan sa mga huling araw. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Aman Diyos, bumabalik kami sa pagtawag sa iyo. Mamalagi ang iyong basbas at pagkukup-kup sa bawat isa po sa amin. At ang mga nagsusuri, kaawaan mo po matawag sa tunay na paglilingkod. Amen. At makasama namin sa pagbibigay kalwalhatian po sa iyo. Lalo na po sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Matatag ang aming pananampalatayang narinig mo po kami, O Ama. Hinihiling namin ang lahat sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.